Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, mang ng langit at lupa, kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sa mapalantayanan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap at pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan at ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito. Dakila ka, maitaas Panginoon ang iyong pangalan. Sambahin nawa ang iyong pangalan sa umagang ito. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga sarili. Humihingi po kami ng kapatawaran sa umagang ito. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Ikaw po, O Lord, ang siyang manguna sa amin. Ikaw ang magpahayag, Panginoon, ng bawat salita na maririnig namin sa umagang ito. Lord, nilalapit ko po sa iyo na yung mga wala pang Panginoon ay magamit, dumalo Panginoon sa iyong mga gawain. Tunay nga po, Panginoon, na hipuin mo ang mga puso nila na hindi maging hadlang, Panginoon, ang panahon upang makapagsamba sila sa iyo. Tunay nga po, O Lord, na lumalapit kami sa iyo na ikaw po ang manguna sa buong kabuuan ng aming gawain. Pangunahan mo po ang aming team in worship. Pangunahan mo rin po, Panginoon, ang aming pastor na maghahayag ng mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang makita, ang kadakilaan at pag-ibig mo lamang po, Panginoon, ang siyang makita ng bawat isa. At tunay na maisabuhay namin ang bawat maririnig namin sa umagang ito. Lord, tunay na maitaas ka namin, madakila namin ang iyong pangalan. Lord, sa umagang ito, sa inyo nga po namin pinauubayan lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay umawit sa ating Panginoong Jesus kahit na hindi ganun kaganda ang ating panahon sa araw na ito. Pasalamatan natin ang ating Panginoon at tayo ay dinala niya dito sa kanyang banal na sambahan. Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Ipalakpak natin ang ating mga kamay at gamitin ito sa pagbibigay papurit pagsamba sa Kanya. Together now to worship Him.
patuloy tayong lumapit sa Kanya. Awitin natin itong mga awitin na ito ng may panalangin at paglapit, pagkukumbaba sa harapan ng ating Panginoong Hesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the waitings up here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've
We desire, Lord God, na tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na patuloy na lumapit sa inyong ngalan, Lord God, na maging mapagkumbaba kami, Lord God, sa lahat ng pagkakataon, na lumapit kami, Lord God, sa inyo sa anumang oras, Lord God, anumang dinadala namin, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Lord God, at patuloy mo kaming yakapin, Lord. Sa mga oras na ito, dalangin ko na patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang nagawa namin, Lord God. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga bagay na ibinibigay namin, Panginoon, na nati-disappoint ka, Lord. Patawarin mo kami, Lord God, sa mga pagkakataon na hindi kami nagiging tapat sa inyo, Lord God. Ngunit salamat, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa patuloy mong pagyakap sa aming mga buhay, Lord. Purihin ka, Lord, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba dahil tunay, Panginoong Jesus, na dakila ka, wala kang katulad, Lord God, at karapat-dapat lamang na ikaw lamang po ang aming dakilain, ikaw lamang po ang aming pupurihin sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming samo at ang aming dalangin. In Jesus' name we pray, amen and amen. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, ay nakikita mo ang laman ng aming mga puso, mga bagay na nais po naming ipagpasalamat sa iyo. Ipagmapuri sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Sa umaga pong ito, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na aming naranasan, simula sa nagdaang isang linggo, Panginoon, ay amin pong may papasalamat, O Diyos, ang lahat ng bagay, ang kalakasan, ang buhay na iyong kaloob sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga taon ng buhay na iyong patuloy na ipinagkikitiwala sa amin. Salamat, Panginoon, maging sa anibersaryo ng mga mag-asawa na siyang pinupuno mo ng iyong patnubay at pag-ibig, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan sa panahon ng karamdaman, sa kalakasan sa panahon ng mga panghihina. Salamat dahil ikaw ang dumirinig sa aming pong mga samo, sa aming pong mga panalangin. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong probisyon sa mga pangangailangan. Salamat sa karunungan, sa aming mga pag-aaral, sa lahat, Panginoon, ng kailangan namin ng karunungan. Salamat po, O Diyos, sa mga pag-iingat, sa proteksyon, sa mga paglalakbay. Salamat dahil kasama ka namin saan man kami naroroon, Panginoon, ano man ang aming patutunguhan, ano man ang aming ginagawa. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig sa aming mga panalangin. Salamat po maging sa mga pagsubok ng buhay na sa amin po'y dumarating. Tunay po, Panginoon, na hindi lamang sa mga magagandang mga bagay ng mata, kundi maging doon sa mga mahihirap na sandali at panahon ng buhay. Marapat ka naming tanawin, marapat ka naming papurihan, pasalamatan, dahil ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip-lakip upang patuloy mong ipapatid sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig. Mangyari nawa, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad ngayon sa iyong mga anak na nagpapasalamat dito sa unahan ng iyong pong basbas at pagpapala. Tayo po ay nasa panibagong buwan ng ating pong taon. Ngayon po ay month of October na at ilang tulog na lang ay Pasko na. Yan. So medyo ramdam na po sa ating lungsod yung Kapaskuhan. Although sinasabayan ng ulan, mamaya yata sisindihan na yung mga ilaw sa sa park para start ng Christmas sa Cavite City. So anyway, ang ating pong panibagong buwan ay paglulunsad din ng panibagong mga paksa ng ating pong pagtalakay dito po sa pulpito. At ito po ay mayroong pamagat na Hope for the Prodigal. No, Hope for the Prodigal. So yan po yung ating pinakatema sa loob ng buwan ng October at November 2024. No, Hope for the Prodigal, coming back to the right relationship. So siguro meron na kayong clue kung ano yung ating
bibigyan ng pansin itong darating na mga linggo ng ating month of October. Yan. So, mamaya siguro ibibigay natin yung ating text. But nag-iiba yung sound? Naliligot ba? Hello? Okay na po. Lumalakas nakakagulat. Ayan, sige po. Kung tayo po ay may mga Biblia, ating pong buksan sa aklat ni Lucas, Kabanatang 15, talatang 11 hanggang 13. Ang title po ng ating pag-uusap ngayong umaga ay Doing It My Way. No, this is the what we call a prodigal thinking. Ano ba yung thinking ng isang alibugha o ng isang prodigal? Baka yan din yung ating thinking. So mamaya i-evaluate natin yung ating mga sarili base sa ating pakikinig ng kanyang mensahe ngayong umaga. Kung kayo po may mga Bible, buksan po ninyo sa Luke 15:11-13. Sundan po ninyo yung aking babasahin ngayong umaga. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So pagpalain po tayo sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon na ngayon ay ating pong pagbubulay-bulayan. So doing it my way. No? Gawin natin o paggawa ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating kaparaanan. Ito yung thinking na meron itong bunsong anak o yung tinatawag na prodigal son. Yung anak na alibugha o yung anak na kumuha o humingi na at nag-advance na ng kanyang mana sa kanyang tatay. So sa atin, ethically or sabihin na natin na culturally, traditionally, no, sa isang konserbatibong bansa, hindi maganda na gawin yung ginawa nitong prodigal son. No, unang-una, yung hingin mo yung iyong mana, hindi pa man nawawala yung iyong magulang, ay masakit po sa mga magulang yon. Amen po ba? Yan. Lalo na kung may ipapamana. Ang mas masakit pag walang ipapamana, tapos hinihingi sa iyo yung mamanahin, di ba? Parang lalong ang hirap nun. No, Nay, akin na yung mana ko. Anong ibibigay ko sa'yo? Wala naman akong ipapamana sa'yo. Yung utang ko lang doon sa tindahan na pwede kong imamana sa'yo. No, pero sa atin po, kidding aside, no, sa tradisyon natin mga Pilipino, hindi tama. Siguro kung nandito tayo sa, kung itong prodigal son ay nasa ating bansa, baka umani siya ng maraming mga batikos. No, baka marami siyang bashers. No, kasi hindi tama yung kanyang ginawa ayon sa ating kultura, 'di ba? Itong recently yung ating champion, 'di ba? Sino to? Si Carlos Yulo, si Kaloy, 'di ba? So medyo napatiko siya ng konti dahil sa kanyang relasyon sa kanyang nanay, sa kanyang ina. No, so hindi natin papalawigin 'yon kasi baka yung iba dito pro Carlo, yung iba naman ay anti-Carlo, baka mag-away-away. No, pero dahil nga meron tayong kultura sa Pilipino na kailangang igalang, irespeto, ano pa man ang kalalagayan sitwasyon, yung ating mga magulang, ay kailangan pa rin gawin yung bagay na iyon. No, kaya siguro yun yung naging bearing kung bakit si Kaloy ay maraming naging bashers o maraming mga bumatikos sa kanya doon sa kanilang relationship ng kanyang nanay. So, doing it my way. Ano ba yung way nitong prodigal son? Ano ba yung thinking na meron itong alibugha? Siguro, ang maganda ay atin munang tignan kung ano ba yung kahulugan o ibig sabihin ng isang prodigal. Ano ba yung isang prodigal life? Ano ba yung isang alibughang buhay? Yan, ang alam na ng iba ay aligagang buhay, no, hindi alibughang buhay. Pero dito po, tingnan natin, ano ba yung alibughang buhay? Kapag sinabing prodigal, ang definition niya sa English is a person who spends money in a recklessly extravagant way.
No? Isang tao na nilulustay ang kanyang salapi sa isang extravagant, o yung parang palayaw o panglayaw na kaparaanan. Yan. A person who is wasteful of their money, possessions, etc. O kaya naman doon sa isang definition, isang tao na bulagsak o sa aksayado sa kanyang pera o sa anumang possessions na meron siya. So kapag ating tiningnan sa Tagalog yung kahintulad na salita ng prodigal, ang ibig sabihin ay alibugha, irresponsable, mapagtapon o mapagwaldas. Yan. So ito po yung ibig sabihin ng prodigal o yung ibig sabihin o meaning ng prodigal sa English at sa Tagalog. No? So kung merong prodigal at meron siyang mga negatibong kahulugan o negatibong ibig sabihin sa atin, tandaan natin na itong prodigal na ito sa ating konteksto, sa ating kwento ay merong mga karapatan. At meron siyang 3 karapatan na dapat nating makita. What are the 3 rights of the prodigal? No, dito po sa ating kwento, makikita natin yung 3 mahalagang mga bagay na kanyang, sabi nga, karapatan. Una, rights to ownership or self-entitlement. No? Itong prodigal ay meron siyang, sabi nga, karapatan sa mga ari-arian o sa pag-aari na meron siya, maging doon sa anumang titulong meron siya bilang miyembro ng kanyang pamilya o miyembro ng kanyang sambahayan. So siguro kung sila ay mayaman sa kanilang community or komunidad, meron siyang titulo sa community. No, isa siya sa kinikilalang mayayaman o matataas. No, kung yung kanyang ama ay ginagalang, kasama siya sa iginagalang ng lipunan. So siguro kung babalikan natin yung kwento, parang ganun naman talaga. Kasi nga unang-una marami silang alipin, marami silang servant. No, ang pakahulugan noon, kapag ganoon, ibig sabihin mayroong kayamanan, may kakayahan yung kanilang pamilya at may sinasabi ang pamilya sa komunidad. No, so sa ating bansa, alam naman natin kapag meron kang pera, you have the power. Iyo ba? No, meron kang kapangyarihan lalo ngayon, panahon ng eleksyon, no, panahon ng filing. Makikita natin talagang powerful ang pera sa isang tao na katakbo sa politika. No, meron siyang makinarya na tawag. No, so rights to ownership or self-entitlement. O, pangalawa, meron din siyang tinatawag na rights to or for independent living. Rights for independent living. So, yung kanyang karapatang mamuhay na malaya. Kaya marahil siguro, in advance niya na yung kanyang mana sa kanyang tatay. Kinuha niya na yung kanyang mana sa kanyang tatay para malasap niya na yung independence sa kanyang pamilya o sa kanyang magulang. Kaya siguro hiningi niya ng advance para maramdaman niya na yung pakiramdam ng pagiging malaya sa anumang sabi nga tali ng kanyang pamilya sa kanyang buhay. At pangatlo, rights to desire for pleasures. Yan. So dahil siya ay mayaman, dahil siya ay merong mga ari-arian, meron siyang mga bagay or mga possessions galing sa kanyang magulang, meron din siyang kalayaan para magnais o magnasa ng anumang mga bagay na gusto niyang nasain sa buhay. Anything that he thinks could bring him happiness or pleasures. Di ba? Sino bang tao yung hindi magnanais ng ganoon? No, kahit naman tayo minsan sa ating mga buhay, hinangad natin minsan na maranasang libutin ang buong mundo. Di ba? May mga ganoon tayong mga pangarap. No, gusto nating makatira sa isang malaking bahay. Gusto nating humiga sa salapi. Meron bang ganoon? Yung mga ganoon, di ba? Yung mga minsan mga imagination ng mga tao
No, gusto natin na mabili yung lahat ng pinakamahal na bagay sa mundo. No, so lahat tayo mayroong mga ganoong mga pangarapin. Pero itong prodigal son, he doesn't only desire for those things. Meron din siyang karapatan o meron siyang kakayahang makuha yung anumang desire ng kanyang puso. Alam niyo po, nung iniisip ko to, marahil yung isa sa mga bagay na tinulak sa kanya o dinuros sa kanya ng kanyang mga rights ay yung kanyang maabuso yung mga bagay na ito sa kanyang buhay. No? These rights were abused and misused by the prodigal. No? Ito man ay kanyang karapatan, ito man ay para sa kanya, no? Malaya niyang pwedeng gamitin, pwedeng ma-enjoy sa buhay, no? Yung possessions, yung ownership, yung self-entitlement, no? Yung independence, yung lahat ng bagay na meron ka, lahat man yan ay iyong karapatan, pero kung yan ay iyong aabusuhin, at yan ay gagamitin mo sa hindi karapat-dapat na paggamitan, ito yung magiging problema. At ito yung naging problema nitong prodigal. So, tingnan natin, ano ba yung naging behavior nitong prodigal? No? Ano ba yung naging behavior niya? Una, a prodigal is one who rejects that which has greater value for that which has less. No? Yung prodigal o yung alibugha ay yung isang tao na kung saan ay nireject o tinanggihan yung mas higit na mahalaga kumpara doon sa mga bagay na hindi mahalaga. So balikan natin yung story. 'Di ba? Yung story, a prodigal looks at himself. No? Tiningnan niya yung kanyang sarili. Tiningnan niya yung mga bagay na meron siya. Tiningnan niya yung kanyang karapatan. Sinilip niya yung kakayahan niya, yung capability niya, yung mga bagay na pwedeng sabihin niya na sa akin to, ito yung aking titulo, ito yung mga bagay na meron ako, ito yung mga bagay na pwede kong gawin at pwede kong sabihin at pwede kong gamitin. So, he looks at himself. A prodigal delighted the offer of the world. No? Yung isang bagay pa na makikita natin sa kanya, siya ay parang nagkaroon ng pananabik doon sa ino-offer ng mundo sa kanyang buhay. Pumuntakin nyo ha, meron na siya ng lahat ng bagay. No, he had everything. Siguro kung ikukumpara sa iba, much value yung meron siya. Diba? He had everything. Siguro lahat na ng bagay na pwede niyang isipin ay nasa kanya. Pero dahil inalok siya ng mundo and the world offers something that he delighted, no? Yung mga temporary things to enjoy. Siguro sa kanila hindi pwedeng makipag-relationship sa kanilang mga alipin. No, kaya nag-desire siya na lumabas para magkaroon siya ng maraming mga babae. 'Di ba? 'Yun naman yung naging buhay nung prodigal eh. 'Di ba? He desires everything na hindi marahil nararamdaman sa loob ng kanilang tahanan. Oo, meron siyang lahat ng mga bagay, meron siya ng lahat ng kayamanan na meron siya, pero siguro hindi siya masaya. At nung nag-offer yung mundo sa kanya, nakita niya, ang ganda ng offer. No? Parang nakaka-enjoy yung offer ng mundo. Kaya yun yung kanyang kinagat. No? He delighted to those temporary things that brings temporary enjoyment sa buhay. No? A prodigal doesn't think of eternity. Tandaan po ninyo ha, yung prodigal o yung alibugha, hindi siya nag-iisip ng mga bagay na pang walang hanggan. Ano yung iniisip niya? Iniisip niya lang yung mga bagay na magbibigay sa kanya ng kasiyahan ngayon.
Yun lang. Di ba? Yung kagyat o yung parang impulsive decision na kunin niya yung kanyang mana, yung decision na ilustayin niya yung kanyang ari-arian sa maraming mga bisyo, yung decision na gawin niya yung mga bagay na gusto niyang gawin, yung desire ng kanyang puso ay decision na tinulak nung kanyang pag-iisip hindi para doon sa mga bagay na eternal. Ang iniisip niya, yung mga temporary things ng buhay. Kapatid, hindi ho tayo excuse doon. Amen? Amen po ba? Diba? Minsan, nasa atin na yung biyaya ng Diyos, nasa atin na yung blessing ng Diyos, naghahanap pa tayo ng iba. Amen? Diba? Naghahanap pa tayo ng iba. Minsan, binigay na sa iyo ng Panginoon yung katugunan, hinahanap pa natin sa mundo yung pwedeng tumugon doon sa ating katanungan. May mga pagkakataon ganun din tayo, katulad ng prodigal. No? At we sometimes doesn't think of eternity. We only want those temporary enjoyment in life. So, a prodigal is one who rejects that which has great value for that which has less. So, tingnan po ha, ang unang katangian o sabi nga behavior nitong prodigal ay nire-reject niya yung mas mahalaga kumpara doon sa mga hindi masyadong mahalaga. Pangalawa, sabi diyan, the spiritual prodigal squanders or wastes God's gift and blessing. No, ano yung ginagawa ano yung behavior ng prodigal? The spiritual prodigal squanders, wastes God's gift and blessing. Yun daw pong prodigal ay sinasayang yung mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. The prodigal wasted God's gift of privileges. Ano yung privilege na meron siya? Yung privilege na mapabilang sa kanyang pamilya. Di ba? Sinayang niya yun. No? Hindi niya inisip na kapag siya umalis sa kanya, sa poder ng kanyang ama, wala na siyang pribilehiyo. Wala na siyang pribilehiyo or entitlement na sinasabi sa kanilang community. Hindi na siya amo ng kanilang mga alipin o Panginoon ng kanilang mga servant. Hindi na siya anak ng kanyang ama. Diba? Hindi na siya kikilalanin sa kanilang community o sa kanilang bayan dahil wala na siya sa kanyang o sa poder ng kanyang pamilya. So the prodigal wasted God's gift of privileges. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, pinipili natin makicompromise sa bagay ng mundo at i-reject natin o sayangin natin yung pribilehiyo meron tayo galing sa Diyos. Di ba? Minsan ganun eh. No? Binless ka na ng Panginoon, binigyan ka na ng Panginoon ng buhay na payapa, pero dahil merong kang nakita sa mundo na parang somehow nagbibigay sa iyo ng kagalakat, kasiyahan, iniwan mo yung kapayapaan mo na binigay ng Diyos at nasa iyo na para lang doon sa mga bagay na binibigay ng mundo. Simply because we are like those prodigal, or we are like the prodigal who wastes God's gift of privileges. No? The prodigal wasted God-given opportunity. Yan. So, itong prodigal, di ba? Hindi lang yung pribilehiyo ang sinayang niya. Sinayang niya rin yung oportunidad na binigay sa kanya ng Diyos. No? Ano ba yung opportunity ito? Yung opportunity ito, yung talagang maging fully blessed na tagapagmana ng kanyang ama. Di ba? Isipin niyo po, binigay sa kanya ng kanyang ama yung lahat ng kanyang mga mana. Pero naniniwala ako, hindi yun yung kabuuan. No, hindi kasama doon yung diwa o yung bang parang hindi kasama doon yung glory na ikaw ay tagapagmana talaga ng iyong ama dahil in-advance mo yung iyong mana.
Kasi nawalan ka na ng connection sa iyong tatay eh. Nawalan ka na ng connection sa iyong pamilya. So meron ka lang yung mga material possessions. Yun lang. Pero wala ka ng connection sa iyong pamilya. Wala ka ng opportunity na maranasan pa yung joy na kasama yung family. Wala ka ng opportunity maranasan pa yung galak ng iyong magulang, yung galak ng iyong kapatid, yung galak ng iyong pamilya. Wala ka ng opportunity na makita pa yung tagumpay ng iyong pamilya. Papaano kung halimbawa yung kanyang ama ay nag-ani ng marami pang ani at lumaki pa ng lumaki yung mga bagay na meron sila. Wala na siyang ganoong opportunity. Nasayang niya na, nawala niya na, nalustay niya na dahil doon sa kanyang ginawang pagkuha ng kanyang mana. So, the prodigal wasted God-given opportunity. And the prodigal wasted God's abundant blessings. Minsan, akala natin, yung mga bagay na meron ng mundo ay higit doon sa mga bagay na meron tayo sa Panginoon. Amen? Diba? Lagi nating isipin na hindi man kasukat ng mga bagay ng mundo na nakikita yung meron tayo bilang anak ng Diyos, pero hindi yun kayang bayaran ng mga bagay na meron ng sanlibutan. Yung palang kapayapaan na meron ka eh. No? Baka higit pa yung sa milyon. Amen? Di ba? Yung nakakatulog ka ng maayos, nakangiti ka, no? Hindi ka nag-aalala na baka mawala yung kayamanan mo sa vault. Di ba? Hindi ka nag-aalala na baka mawala yung sasakyan mo na magara. No? Hindi ka nag-iisip na baka bukas paggising namin kidnapin na kami ni na Pakundo, no, ng mga kabalyero. Diba? Hindi mo iisipin yung mga ganon. Diba? Ibig sabihin, walang ganong thinking. Bakit? Kasi ini-enjoy mo yung bawat pagpapala na meron ka galing sa Panginoon. Unang-una, yung kapayapaan na bigay ng Diyos. At yung kapayapaan na yun, hindi kayang suklian ng mundo. Naalala ko na naman si Doc Willie Ong, di ba? Ano ba yung naging cause ng kanyang sakit? Sabi niya, stress. Diba? Yung stress ang isa sa naging cause ng kanyang sakit. Medically naman, totoo yun. Di ba? No? Yung stress talaga, madaling makapagdulot ng karamdaman. Hindi lang niya pinapapangit yung tao. No? Pero may mga stress naman na pogi pa rin tsaka maganda eh. Tingnan niyo yung katabi niyo. Merong mga stress pero pogi pa rin tsaka maganda pa rin. Hindi, yung stress talaga, yung health yung ating yung health yung tinitira sa ating mga sarili. Pero tingnan niyo po, no? Si Doc Willie Ong, pinakita niya yung katotohanan na yun sa buhay niya. So anong ibig sabihin? Yung meron tayo bilang anak ng Diyos, no? Yung privilege, yung opportunity, no, yung blessings na meron tayo galing sa Panginoon bilang anak ng Diyos, hindi yan kayang tumbasan ng anumang material na bagay ng mundo. Amen? No, kaya nga, kung meron mang pinakamapalad sa mundo, tayo po yun bilang mga anak ng Diyos. Kasi higit pa sa mga bagay ng mundo yung meron tayo. So ang tanong, naging alibugha ka ba o ka na ba kahit minsan? So, evaluate natin yung ating mga sarili. Naging alibugha na ba tayo kahit minsan? No? Have you been a prodigal sometime? No? Meron ba kayong nakuwang mana sa inyong magulang? No, siguro yung mana baka malabo yun. Pero yung pagiging prodigal, yung pagiging alibugha, minsan na ba sa buhay natin na naranasan natin maging mga ganoon tao? Yan. So, pangalawa, tingnan natin yung state of being lost. Nung kanina pinakita sa atin yung pagiging prodigal, yung prodigal life. No? Now, let us look doon sa sinasabi na state or estado ng isang lost o ng isang
nawawala. Ano ba yung mga bagay na meron ng isang nawawala? No, nawawala pero meron, di ba? So, ano yung mga bagay na yan? Una, losing everything. Losing everything. Sabi doon sa Luke 15:12, no? Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng Ama ang kanyang ari-arian. So, tingnan niyo po ha. Unang bagay na makikita natin, nasa kanya na lahat, pero ang naging bunga ay ang maramdamang nawala sa kanya ang lahat. Yung prodigal, binigay ng Ama yung kanyang mana, yung kanyang hinihingi. Nung nasa kanya na yung lahat, ano yung naging bunga nun? Naramdaman niya na parang nawala sa kanya yung lahat ng meron siya. No? Tingnan niyo po yung yung event sa buhay niya. No? Siguro iniisip niya na kapag nakuha niya na yung para sa kanya, sapat na yung mga yun para mabuhay siya at maging masaya. Pero sa bandang huli, kabaligtaran pala yung kanyang naranasan. No? Kabaligtaran pala yung kanyang naramdaman. Kaya nga sabi, nakuha niya yung lahat, nasa kanya ng lahat, no, pero ang naging bunga noon, naramdaman niya na nawala sa kanya ang lahat. Ano po yung realization nung prodigal? Na-realize niya na nawala ang lahat sa kanyang buhay. So tandaan po natin to. Hindi ang pagkamit ng ating pinakananais ang tunay na pagkamit ng tagumpay at kasiyahan. Madalas, ito pa ang daan sa kalungkutan at kawalan. Yan. Sa mga mahilig, mangarap ng maraming mga bagay sa buhay, lalo material, no, tandaan natin, hindi yung pagkamit ng ating pinakananais ang tunay na pagkamit ng tagumpay at kasiyahan. Minsan o madalas, yun pa yung nagiging daan ng kalungkutan at kawalan. So, losing everything. Pangalawa ay yung separation. Yan. Pagkalipas ng ilang araw, sabi doon sa verse 13, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Yan. Tingnan niyo po ha. Yung estado ng alibuga ay hindi lamang maramdamang nawala yung lahat sa kanya. No? So hindi niya lang naranasan o na-realize na he lost everything. No? Ito rin ang nagdulot ng realization na napakalayo na niya sa kanyang pamilya. No? Bukod sa maisip niya na nawala yung lahat sa buhay niya, naisip niya rin at na-realize niya rin na ang layo-layo niya na pala sa kanyang pamilya. Naramdaman ng alibugha yung panghihinayang sa pagkakaroon ng pribilehiyo na mapabilang sa kanyang pamilya. Diba? Ano ba yung naging kaisipan nung alibuga nung bandang huli? Sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. Kahit alipin na lang, hindi na anak. Kahit alipin na lang, hindi na anak. So, yung pagkalayo sa pamilya, yung separation ay naramdaman nitong alibugha nung time na nasa kanya na yung lahat ng bagay na kanyang hiningi o hinihingi. Sabi, nararamdaman lalo natin yung tuluyang pagkahiwalay sa ating Kristiyanong pamilya kapag pinipili nating sundin yung ating mga sarili. Di ba? No? Kapag pinipili nating sundin yung ating mga sarili, pinapakinggan natin yung ating pride. Di ba? Tumitingin tayo sa kapintasan ng mga tao sa loob ng iglesia. Minsan para tayong ganoon. No? Ayaw na nating lumapit sa church. Bakit? Kasi ang daming nakakatisod. No? Ang daming mga tao na ayokong makita. No? Bakit kasi nandun pa sa loob ng church yung mga taong yun? Parang hindi naman bagay. Diba? So minsan ganun tayo o madalas ganun tayo. No? Humahanap tayo o tumitingin tayo ng kapintasan ng mga nasa iglesia. Humahanap tayo
Minsan, nang inaakala nating perfect church o perfect family. Yan, wala pong perfectong iglesia. Kahit tayo ay magpalipat-lipat, umalis tayo dito sa church, at hahanapin mo sa ibang church yung inahanap mo, hindi mo makikita sa ibang church yung hahanapin mo. Dahil walang perfectong iglesia. Amen? No? Minsan, iniisip natin, parang hindi naman nakaka-bless dito. No? Lilipat na lang ako sa ibang lugar, sa ibang church. Baka ma-bless ako doon. No? Anong mangyayari pag ganoon? Pag nakakita ka ulit ng hindi maganda, lilipat ka na naman sa ibang church. Para silang tipaklong. Diba? Pag ganun. Palipat-lipat ng church. So, bakit? Because of our pride. Pinapakinggan natin yung ating sarili. No? Nararamdaman natin yung mga bagay na yun. Nararamdaman natin yung mga bagay na ito sa buhay natin. No? Pero tandaan natin, dapat hindi natin maramdaman na tayo ay tuluyang mahiwalay sa ating Kristiyanong pamilya. No? Dahil dapat nating makita na ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Amen? No? Pagtiyagaan natin yan. Pagtiyagaan mo yung katabi mo. Pagtiyagaan natin yung nasa likod natin, yung nasa harapan natin. No? Parang family din yan, di ba? Minsan, di ba, pag nakakagalit kayo ng mga magkakapatid, magkakagalit kayo ng mga magkakapamilya, anong sinasabi nyo? Sana hindi na kita naging kapatid. Diba? Yung parang iniisip mo siya na yung pinakapangit na kapatid sa buong mundo. Pipili ka ng iba, hahanap ka na lang ng ibang kapatid. Pero doon lang yun sa panahon na yun. Pag masaya naman kayo, para kayo ng mga hindi mapaghiwalay, di ba? So may mga pagkakataon na gano'n. Bakit? Dahil walang perpektong pamilya. No? Pero itong alibugha, ito yung kanyang realization. Simula nung kanyang iwan ang kanyang pamilya, simula nung kunin niya ang kanyang mana, simula nung siya ay naging, sabi nga, alibugha o nawawala, he lose everything. And he had separated from his family. No? Nawalay siya sa kanyang pamilya. At ang worst is this, he is living like a fool. No? Those who are, sabi nga, in a state of being lost, are living like fools. No? Ano po sabi sa verse 13? Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So nilustay niya yung kanyang kayamanan sa lahat ng mga bisyo ng kanyang buhay. So, sa Proverbs kung ating titingnan, mayroong sagot sa tanong na paano ba daw namubuhay o namumuhay ang isang fool o yung isang tinatawag na mangmang. No, paano ba daw namumuhay ang isang mangmang? How does a lost live like a fool? Yan, paano namumuhay yung isang nawawala katulad ng isang mangmang? Ang sabi diyan, fool hates knowledge. Ayaw makinig ng mga karunungan o aral ang isang mangmang, di ba? Yung isang nawawala, yung isang lost, yung isang mangmang ay ayaw makinig sa anumang pangaral. Fools die for lack of wisdom. No, worst scenario, yung daw mga mangmang na ang tawag doon sa mga taong nawawala o sabi nga ay wala sa Panginoon, they die for lack of wisdom. Namamatay silang walang karunungan. No? Hindi sapat sa karunungan. Parang mga malnourished spiritually. Di ba? They die in a state of being malnourished spiritually. Kung gusto ba nating mamatayin ng ganoon, di ba? Ang pangit ng kamatayan ng mga malnourished. No? Yun yung malungkot na katotohanan. Di ba? May mga bansa sa mundo na talagang yung iba namamatay sa gutom. Namamatay dahil walang sustansya yung katawan. Ano yung itsura ng mga ganoon? Malalaki ang tiyan. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo kung malaki yung tiyan. Buti kung yung tiyan malaki, malaki din yung katawan. Okay lang, hindi malnourished yun. Pero pag yung tiyan lang ang malaki, tapos payat, mahirap yun. Di ba? Yun ang malnourished.
No? So, yun yung picture ng mga namamatay na malnourished. Yung kita mo na halos yung buto, di ba? So they die at that state. Pero tandaan natin, sa Biblia, no, yung mga nawawala, they are like fool and die for lack of wisdom. No? Dahil ayaw nila ng knowledge, ayaw nila ng karunungan, ayaw nila makinig sa pangaral, they die without it. Mamatay sila na wala yung mga bagay na yon. And fool's heart proclaims foolishness. Yan. Nandadamay pa sila. No, yung mga mangmang, they want to have their company. No, anong ginagawa nila? They proclaim foolishness. No, nagkakalat pa ng lagim. Di ba? Yung pang sila ng imbitasyon ng kanilang kamangmangahan. So tandaan natin, hinayaan na lamang ng alibuga na malustay niya ang lahat ng kanyang salapi sa kanyang mga kagustuhan at layaw. Namuhay siya na iniisip niya na makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa buhay yung mga bagay na ito. Yun yung buhay nung alibuga. So tandaan natin, minsan sa ating buhay, nasisiyahan tayong mamuhay na malayo sa kalooban ng Diyos. Di ba? Hanggang maranasan na natin yung kalabit o minsan palo na ng Diyos bago pa tayo magkaroon ng matinong kaisipan at manumbalik. Minsan, nai-enjoy natin yung buhay sa mundo. Di ba? Inaantay pa natin yung kalabit ni Lord. Minsan kasi, nag-enjoy na tayo, ayaw na natin bumalik. Kaya lang, minsan naman, kinakalabit ka na ni Lord, ayaw mo pa rin bumalik. Kaya minsan, palo na yung ginagawa ni Lord para tayo bumalik. Huwag naman sana. Huwag na tayong paluin ng Panginoon para bumalik tayo sa Panginoon. Para bumalik tayo sa Diyos. So, ngayong umaga gusto kong ating pagbulay-bulayan yung ilang katanungan. Una, hinahayaan mo bang masunod ang iyong sarili sa lahat ng mga bagay sa iyong buhay? Hinahayaan ba nating masunod yung ating mga sarili sa lahat ng mga bagay sa ating buhay? Pangalawa, katulad ka ba ng alibugha na unang pinili ang mamuhay na malayo sa kanyang pamilya at sundin ang kanyang sarili at magsisi sa bandang huli? Nawa, hindi ho tayo yan. Nawa, hindi natin maranasan yung nangyari sa buhay ng alibugang anak sa ating kwento. May susunod pa pong kwento yan. Doon lang tayo mag-concentrate kung papaano siya naging alibugha, kung ano yung kanyang estado, kung ano yung kanyang iniisip, kung ano yung epekto sa kanya ng kanyang pagiging alibugha. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa iyong patuloy na pagsama sa amin, sa pagbibigay, Panginoon, ng pagkakataon upang aming magawa at patuloy na sundin yung iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong marinig namin ang mga paalala sa iyong mga salita na ito, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso't isip. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami maging katulad ng alibugha na hindi maging kalugod-lugod sa iyo ang buhay, malayo sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, kundi bagkus, O Diyos, gawin namin yung mga bagay na nakalulugod sa iyo. Hindi namin gawin sa pamamagitan lang ng aming mga sarili yung mga bagay na gusto namin gawin, kundi ang lahat ng aming gagawin ay aming hihingin sa iyo, Panginoon, ang gabay at karunungan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon.
Purihin ka po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataong makasama namin ng bawat isa, magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Sa loob ng isang linggo, naranasan namin kung gaano kakabuti sa aming lahat. Salamat po, Panginoon. At sa araw pong ito, hindi man buong araw yung aming gawain, subalit hayaan mo na ang aming mga buhay sa buong araw na ito ay magbigay kaluguran sa iyo, sapagkat ikaw lamang po ang nararapat tumanggap ng papurit luwalhati sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na katulad ng paalala po ng iyong mga salita, na hindi kami maging katulad ng alibuga na ginawa at ginagawa ang mga bagay na gusto namin gawin sa ganang aming sarili. Bagkus, gawin namin ang mga bagay na nais mo, mga bagay na nakalulugod sa iyo, mga bagay na ayon po sa iyong kalooban. Samahan mo kami sa aming pag-iwahiwalay pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Ingatan kami, Panginoon, bigyan ng isang masaganang panangalian kasama ng aming mga mahal sa buhay. Gayon din, O Diyos, ay samahan kami sa buong isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, ikaw po ang aming mabigyan ng kaluguran at kaluwalhatian sa aming mga buhay. Purihin ka po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.